Pero ngayon guys, sobrang excited kasi nagsibol na ang lahat ng mga munggo. Yun, no? Yang nakita ko na sila. Ayun. Yun, no? Oh. Buhay na ang mga munggo. So sobrang salamat Panginoon. Sana magtuloy-tuloy na to. Hindi sana to masira o hindi sana to masira ng sinasabi nating mga uod. Buhay na sila, mga buhay ng mga munggo. Ang dami nilang buhay, halos lahat na. So maliit lang naman tong mungguhan natin, hindi naman gaano tong kalakihan, pero at least okay naman, nabuhay naman sila lahat. Pero ito nga, ati silang tatabasan sa gilid. Tatanggalan ko ng mga damo sa paligid para makikita sila kung may maglakad-lakad, kasi pag hindi malinis ang paligid, baka may maglakad-lakad dito, hindi mapansin ang ating mga tanim. Ano? Mga munggo. So, buhay na sila lahat. Hindi naman gaano tong kalakihan ang mungguhan. Basta maliit lang to. Maliit lang tong mungguhan na to. Pero buhay naman na sila. Talagang mayroon ng nakikita tayo, di ba? Ito lang talaga ako guys, pasensya na. Mababaw lang talaga yung aking kaligayahan. Pag may nakita akong improvement, pag may nakita akong bagong nangyayari or bagong ganito, may bagong nagsibulan, super ako, pasalamat agad kasi nagresulta na, mayroon na tayong nakikita. Hindi man ganong kalakihan ang ating tinataniman, pero at least mayroon tayong nakikita. Ang dami na nila, oh. Ang dami ng mga buhay ng ating mga mungguhan. Ang ganda na nila tingnan, ang tataba. Ito, gilid. Yung tinatanggalan ko lang siya ng damo, yung yung masyadong napapalibutan ng damo. Kaya ng mga ganito, diba? Dami na nila. Mabilis lang talaga mabuhay ang munggo. Pakabilis lang. Kaya mas maganda sana pag yung pang malakihan, mayroon tayong malawak na taniman. Kaso pero pwede na rin to kahit papaano, may nabuhay na din. Talagang super thankful kasi may resulta na yung mga tinanim ko. Yun, saan ba yun dito? Ito. Halos na.
tinatanggalan ko lang siya ng mga paunti-unting damo na yung natakpan sila para direct silang mainitan sa araw. Gaya ng ganito. Dito hindi pa, hindi pa pala talaga, hindi lahat na nga. Takpan lang pala, natakpan lang pala ng damo, hindi ko napansin. Ayun, so iyan na. Sarap sana kung mayroon kang ektaryang ganitong tanim ng munggo. Madali lang kasi, madali lang buhay ng munggo. Hindi siya basta alagaan mo lang siya sa mga ganito, linis-linis. Kailangan lang siyang linisan ang paligid para mapansin. Yan ito okay, makita sila para mapansin agad. Yan ang mga ganito. Yan, diba? Ito din ayan, malinis na sila. Hindi ko lang siya tinanggalan ng madaming hindi ko lang siya tinanggalan ng madaming damo sa paligid para may harang din. Kasi minsan pag umuulan, kasi ang lupa dito hindi naman to pantay, medyo paahon siya konti. Kaya pag umuulan yung tubig ulan babagsak sa lupa, tapos kung may walang harang, minsan yung lupa isasama niya pababa. Kaya yung mga dapat lang natin tanggalan sa paligid, yun lang ang aking tinatanggal para makita lang siya, hindi lang siya matakpan. Dami na Inis na tingnan. Kaunti lang naman to, hindi pa nga to umabot ng isang salmunan. Hindi pa to umabot ng salmunan. Kaunti lang to, kaunti lang na itanim ko. Hindi naman talaga madami, kaya dahan-dahan lang tayo, huwag nating biglain. Mas maganda yung pinag-aralan muna natin yung ating mga ginagawa, yung ating mga diskarte, para pag andyan ka na mismo sa pangmadamihan na, alam mo na ang gagawin mo. Hindi ka na madi-discourage kung sakaling hindi magtuloy yung tanim, hindi mabuhay. At least dito pa lang sa paunti-unti atin ang nakikita kung paano sila alagaan, paano natin sila palakihin ng maayos. Kasi maganda talaga pag dandahan lang muna. Hindi naman makuha yan agad sa biglaan. Dandahan lang muna tayo. Dami ko nang natanggal na damo. Kailangan malinisan kasi ang paligid para mapansin. Dito din sa baba, kabila.
Dandahan lang tayo. Ito yung mga diskarte na kuan. Kung baga huwag natin diretsuhin ang ating mga diskarte. Dapat nasa proseso, pinag-aaralan muna ang ating pagtatanim. Kasi pag biglain mo siya, tapos yun nga, sinasabi ko nga, hindi naman natin hawak. So kahit inaalagaan natin ang ating mga tanim, tapos ayun nga, yung may umaatake sa ating mga pananim, umaasa lang ako rito sa sa taba ng lupa. Sabi nga, hindi naman tayo pababayaan, basta't maganda ang iyong hangarin sa iyong ginagawa. Walang imposible, basta mahal mo lang ang iyong ginagawa, walang imposible yun. Sipag lang at diskarte. Hindi naman siya ganong kalakihan talaga to. Tingnan nyo, hindi naman talaga to kalakihan. Mula lang dun sa dulo, pag ganyan, pag ganito dito, yan, sa mga space na yan, dito hanggang dito, ayun, kaunti lang to, kakaunti lang to. Hindi naman to ganong karamihan o kalakihan na tanim ko, pero at least nabubuhay na ang mga munggo. Tapos yung kalabasa natin, ayun na, kataba nila. Yung 14 puno ng ating kalabasa ay nagtuloy, buhay sila lahat, yung 14 puno, pero hindi sila parehas ng laki, hindi sila parehas ng taba. Kasi yung iba na una nang tumubo, pare-parehas naman to dito yung iba lahat, kaso nga lang talagang yung hindi nabuhay, pinalitan ko agad ng bagong tanim na kalabasa, kaya hindi sila pare-parehas ng tubo. Gaya nito, nahuli to, itong mga maliliit na puno nahuli, pero yung dyan banda, yung mga matataba na yan na malalaki na ang dahon, yan ang nauna. Pero yung 14 buhay naman, buhay yung mga kalabasa na 14 puno. Hindi pa nga lang to hindi pa nga lang to namulaklak, hindi pa, nagpapahaba pa siya. Pero pag bago ko sila pabungahin, anuhin ko muna, putulin ko muna yung pinakadulo, kasi para lalong pa tumaba kalabasa. Yun. Tapos dito yung hindi ko lang alam kung mabuhay to, pero sana mabuhay itong ating itinanim na isang pirasong sayuti. Yan, may nagsibol naman na siya, sayuti, may nagsibol na. Kaya sana mabuhay ka at makita natin yung